Ang may tutulong para mapataas ang produksyon at matugunan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Masigla at investment-friendly na ekonomiya, patuloy na isusulong ng pamahalaan ayon sa NEDA. Mas maraming dekalidad at mataas na kita na trabaho para sa mga Pilipino, tiniyak. Batas na tutulong sa mga working professionals na makakuha ng college degree, nilagdaan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulo, ininspeksyon din ang gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Gumuhong tulay, pinatututukan sa mga ahensya ng pamahalaan. Philippine Air Force, nakiramay sa kaanak ng 2 pilotong nasawi sa bumagsak na FA-50 fighter jet. Investigasyon sa insidente, patuloy. At Transportation Department, pinaghahandaan na ang bagong kontrata para sa LRT-MRT Common Station. Una sa ating mga balita, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang state-of-the-art na rice processing system sa Isabela. Malaki ang matutulong ng naturang modernong pasilidad para pataasin ang produksyon at matugunan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa Balitang Pambansa Live. Kanina lamang ay pinangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. itong pagsisiyasat o inspeksyon dito sa Rice Processing System 2 dito sa Barangay Ipil, Itiague, Isabela. Pangulo si Department of Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. at si Isabela Governor Rodolfo Albano III. Ipinaliwanag sa Pangulo kung paano ang pagproseso ng palay na maging bigas. Ang pasilidad ay may state-of-the-art multi-stage rice mill na pwedeng makaproseso ng 2 to 3 tons ng palay kada isang oras at 5 recirculating dryers na pwedeng mag-accommodate ng 12 tons na palay. Abot sa mahigit 70,000 na RSBSA farmers na may sakahan na mahigit 60,000 na ektaryang lupain ang benepisyaryo ng pasilidad. Layunin ng programa na bawasan ang production cost ng 2 hanggang 3 kilo. Bawasan rin ang post-harvest losses ng 3 hanggang 5% at pagandahin ang value addition ng hanggang 30%. Direktang tulong po nito kasi yung pong ating mga farmers hindi na po dadaan sa mga traders. Sila na yung magtutuyo, sila na rin yung magmimil ng kanilang bigas at may additional 30% additional income doon sa kanila. Nagpasalamat naman ang mga magsasaka sa probinsya sa tulong ng gobyerno. Malaking tulong po sa amin na farmer to ma'am dahil kami ang priority ng mga farmer. Lubos po akong nagpapasalamat sa ating provincial government dahil na-put up yung programa nito para mas lalong maraming mabenepisyuhan na katulad naming farmer. Layunin ng pamahalaan na mapalago ang industriya ng agrikultura at masiguro ang sapat na supply ng bigas dito sa bansa. Matapos nga yung inspeksyon dito kanina ng Pangulo ay dumiretso naman siya agad dito sa Kabagan na Santa Maria Bridge para inspeksyonin din nung nasira ito kamakailan lamang. Alan? Maraming salamat Janice Dennis ng PTV Cordillera. Mga ahensya ng gobyerno magsasanib puwersa para sa paglulunsad ng mga proyektong tutugon sa epekto ng climate change. DOST Climate Change Outlook gagamitin rin para mas mapadali ang pagtukoy sa mga vulnerable areas. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Nagtutulungan na ang Department of Social Welfare and Development at National Irrigation Administration para sa local adaptation to water access o LAWA at breaking insufficiency through nutritious harvest for the Impoverished or BINHI project. Ang Project LAWA at BINHI ay proyekto ng DSWD na naglalayong maagapan at matugunan ang hamon dulot ng patuloy na epekto ng climate change at mga natural calamities. Tayo ay nagtatanim ng mga climate resilient crops around this small farm reservoir. Nang sa gayon, meron ding makukuha ng mga produce, halimbawa mga gulay, mga prutas, sa paligid noong ating imbakan ng tubig.
tubig. Nitong Lunes, nakipagpulong ang DSWD at NIA para sa partnership project ng Lawa at Binhi. So magkakaroon din po kami ng formal na MOA with DSWD para lahat po ng mga gilid ng mga irrigation canal naman natin, taniman natin ang gulay at mga prutas, ano? Tapos yun, kasama yun sa ibebenta natin sa mga kadiwa centers. Gusto natin na sa palibot ng mga projects na yun, particularly mga irrigation canals, and ay i-rehabilitate natin, ma-repair, lalo na yung mga nasira ng mga irrigation canals, and then magtanim tayo ng mga fruit-bearing trees and vegetables sa palibot ng mga irrigation canals na ito na nabuo with the help or with the assistance of the National Irrigation Administration. Magsasagawa ang NIA at DSWD ng patching sa mga lugar kung saan isinasagawa ang mga proyekto ng NIA at mga lokasyon ng Lawa at Binhi project ng DSWD. Gagamitin sa nasabing partnership project ang DOST Climate Change Outlook para matukoy ang mga lugar na highly susceptible sa extreme drought. Mula dito, lalapitan ng mga naturang ahensya ang mga vulnerable sectors kagaya ng mga katutubong magsasaka at mangingisda para makiisa sa proyekto ng NIA at DSWD. Gumagamit tayo dito ng cash for work modality na kung saan nga in the first 2 to 3 days we conduct training. Binibigyan natin ng impormasyon yung pong mga miyembro ng komunidad na apektado ng extreme drought. Habang sa ika-4 na araw, dito nasisimulan ang pagtatanim para makakuha ng mga yields sa ika-20 araw. Pwede itong gamitin para sa temporary income at maiwasan ang epekto ng climate change. Bukod dito, naglalagay din sila ng fish links para makapag-produce ng mga isda kagaya ng tilapia. Marami pong plano ang ating presidente para sa ating mga magsasaka, sir. At tuwang-tuwa kami sa NIA dahil kitang-kita ko naman kung gaano siya kasinsir. At hindi lang yun, yung budget na kailangan namin ay talagang binabantayan niya at binibigyan naman niya yung mga kaukulang request namin na po. Gagamitin sa Project Lawa at Binhi ang 2025 budget ng DSWD para sa Risk Resiliency Program for Climate Change Adaptation and Mitigation Disaster Risk Reduction Program. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Personal ding pinuntahan at sinilip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Una nang tiniyak ng Pangulo na pananagutin ang lahat ng opisyal na sangkot sa pagpapatayo ng gumuhong tulay. Si Kenneth Pasyente ng PTV Manila sa Balitang Pambansa Live. Kenneth. Yes, Alan, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kabagan Santa Maria Bridge dito sa probinsya ng Isabela. Kasama ang kinatawan ng DPWH Region 2 at Central Office maging ang mga lokal na opisyal, ininspeksyon ng Pangulo ang bahagi ng tulay na gumuho noong February 27. Ayon sa kanya, design flaw ang nakikitang dahilan kaya bumigay ang bahagi ng tulay. Kung tutuusin kasi anya, 1.8 billion pesos ang pondo rito pero mas mababa dyan ang ginamit kaya naapektuhan ang disenyo ng tulay. Ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Nakaganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Nung una pa lamang dinaan niya ay nakitaan na ito ng paggalaw kaya binalikan at kinailangang i-refit na bagaman sinunod naman daw ang plano ay nagkaproblema sa specifications. Nanghihinayang din ang Pangulo na dahil sa pagtitipid ay tila back to zero uli dahil sa kakailanganing pagkukumpuni ng buong tulay. Tiniyak din ng punong ehekutibo na may mananagot sa insidente.
Pero kailangan muna anyang tugunan ang problema at pagsasaayos ng tulay. Well, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. Alan, matapos nga ang mga aktibidad ng Pangulo dito sa probinsya ng Isabela ay magkakaroon siya ng mga pribadong pagpupulong dyan naman sa Maynila. At yan na muna ang latest. Balik sa'yo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Magandang balita sa mga naghahanap ng trabaho. Asahan ng pagbubukas ng nasa higit 2 trabaho ayon sa Clark Development Corporation. Kung ano-anong mga sektor ang pwedeng pasukan, alamin sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Naglakas loob na dumayo mula Samar papunta ng Maynila si Beverly. Makahanap lang ng trabaho. Ang kanyang inspirasyon, ang 8 kapatid na naiwan sa probinsya. Para matulungan ang pamilya. Bakit ma'am, ano po bang sitwasyon ng pamilya niyo? Nag-aaral po yung mga kapatid ko. Ang magandang balita para sa mga tulad ni Beverly na naghahanap ng trabaho. Inanunsyo ng Clark Development Corporation ang higit 2,000 bakanting trabaho. To be exact, meron tayong 2,280 job vacancies mula sa 30 investors o locators. Kabilang sa mga alok na trabaho ay mga nasa industriya ng Information and Communications Technology tulad ng BPO. May bukas ding trabaho para sa mga engineer, machine operator at warehouse staff. Naghahanap din ng mga bus driver, cashier at store manager. Pasok din ang mga nurse at medical technologist. Para mag-apply, pwede po kayong pumunta sa Jobs at Clark. Tuloy-tuloy po yon, jobs@clark.com, at pwede ninyong i-upload ang inyong mga CV, curriculum vitae, ang inyong biodata, ang inyong resume, pati ang inyong litrato. At mula doon, makikita ng mga investors ang inyong profile at from there, pwede na kayong kontakin. Ang Clark Development Corporation ay isang government-owned controlled corporation na nangangasiwa sa Clark Freeport Zone at tagahatid ng serbisyo at suporta para sa mga kumpanya roon. Layo nitong makapagbigay ng mas maraming trabaho at mapalago ang ekonomiya sa bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakapagbigay ng 1.8 billion pesos na kita ang CDC sa National Treasury noong 2023. Mas mataas yan sa 1.2 billion pesos noong 2022. Ang perang yan ginagamit naman na pondo para sa Build Better More Infrastructure Program ng pamahalaan. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas palawigin pa ang pagiging business-friendly ng Pilipinas. Ito'y sa bisa ng ikinasa niyang kautusan na nagdedeklara sa buwan ng Mayo bilang Ease of Doing Business Month. Sa ilalim ng Proclamation Number 818 ni President Marcos, inatasan niya ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na pangunahan ang taunang selebrasyon kung saan inaasahan ang paglulunsad ng mga programang susuporta sa adhikain ng Pangulo na paunlarin ng sektor ng pagnenegosyo. Lahat ng ahensya ng pamahalaan, kabilang ang GOCCs at mga LGU, inatasan rin na makipagtulungan sa ARTA habang inihikayat ng pamahalaan ng mga pribadong sektor at non-government organizations na suportahan ang nasabing inisyatiba. Ayon sa palasyo, layon nito na palakasin ang kamalayan ng publiko sa pagpapabuti ng regulatory environment, reducing red tape at accelerating economic development. Tuloy-tuloy na inihandog ng DSWD ang alok na trabaho para sa mga 4-piece beneficiaries sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ay sa programang Job Fair Caravan ng Bagong Pilipinas. Si Noel Talakay ng PTV sa Balitang Pambansa.
Alan, hindi lang cash aid kundi pati trabaho ang ibinigay ng Department of Social Welfare Development o DSWD sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps matapos magsagawa ngayon siya ng Job Fair Caravan sa 4 na rehiyon ng bansa. Nagsagawa ang DSWD ng trabaho sa Bagong Pilipinas para sa 4Ps, isang job fair caravan sa ahensya. Unang isinagawa ito sa National Capital Region nitong January 31, 2025 at nasundan sa Western Visayas, Davao Region at Negros Oriental nitong nakaraang buwan. Sa kabuuan, umabot ng 20,000 4Ps beneficiaries ang nakilahok sa nasabing job fair at lahat sila nakatanggap ng tig 5,000 pesos mula sa Sustainable Livelihood Programs Employment Assistance Fund ng ahensya. Umabot ng mahigit 100 naman sa kanila ang na-hired on the spot o agad nakatanggap o natanggap sa pinag-apply ng trabaho. Ayon sa tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang nasabing programa ay inisyatiba ng pamahalaan para matulungan pa rin ang mga nagtapos na sa 4Ps at matiyak na mayroon silang hanap buhay at matugunan ang kanilang mga pangangailangan at di na muling bumalik sa kahirapan. Ayon sa kagawaran, hindi lang tinutulungan ang mga 4Ps na makahanap ng trabaho, nagbigay din sila ng mga sa nasabing job fair ng iba't ibang serbisyo para naman sa pangangailangan ng pre-employment process ng mga 4Ps beneficiaries. Alan, ngayong araw, meron ding sinagawang trabaho sa Bagong Pilipinas 4Ps sa province of Abra at tinatayang nasa 300 or 3,500 beneficiaries ang dadalo sa nasabing job fair ngayong araw doon sa Abra. At ito ay, Alan, itong inisyatibang ito, ang job fair na ito ay katuwang din ng DSWD, ang Department of Labor and Employment o DOLE at magtutuloy-tuloy ito hanggang sa mga susunod na buwan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alan? Maraming salamat, Noel Talakay ng PTV Manila. Pagbaba ng domestic farm gate price at taripa sa imported na bigas makatutulong o nakatulong sa pagbagal ng inflation ayon sa NEDA. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na mahigpit ding tututukan ang pagpasok ng tag-init at posibleng La Nina ngayong taon. May balitang pambansa si Joy Gabrido ng Radyo Pilipinas. Naging epektibo ang mga estratehiya ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para patuloy na mapabagal ang inflation sa Pilipinas. Mula sa 2.9% noong Enero, bumagal sa 2.1% ang inflation nitong Pebrero. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni National Economic and Development Authority o NEDA Undersecretary Rosemary Edilion na bukod sa bumaba ang inflation sa halos lahat ng sektor, nakapagtala rin ng depletion sa bigas. Meron din po talaga tayong naitala na kumbaga nag-negative pa po. Ito yung tinatawag nating deflation. So hindi lang slowdown kundi deflation. Yung sa rice po, minus 4.9% po ito. Paliwanag ng NEDA, malaki ang naitulong ng pagbaba ng domestic farm gate price at taripa sa mga imported na bigas. At para mapanatili ang mababang inflation rate sa mga susunod na buwan, patuloy na nagmo-monitor ang NEDA. Kabilang dito ang pagpasok ng tag-init at ang posibleng La Nina ngayong taon. Dapat mag-ready din tayo, unang-una muna para yun sa mga relief. Kasi alam niyo naman po, pag nagkaroon ng ganyan sakuna, ang una pong tataas yung presyo ng mga pagkain. Dapat i-ready natin na meron tayong nakahandang stock ng pagkain. Mula sa Radyo Pilipinas, ito si Joy Camar Gabrido para sa Balitang Pambansa. Inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines ang itinaas na yellow alert sa Luzon Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Mag-aalas 8 kagabi nang i-lift ang yellow alert na ini-issue kapag hindi sapat ang operating margin para punan ang contingency requirement ng transmission grid. Sa ngayon, nananatiling normal ang kondisyon ng Visayas at Mindanao grids.
O ito, isa pang good news. Nilagdaan na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na tutulong sa mga working professionals na makakuha ng kanilang college degree. Sa bisa yan ng Republic Act No. 121240 o 12124 o Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, kung saan maaari nang bigyan ng academic degree ang isang individual na hindi na kailangang dumaan sa tradisyonal na schooling method. Pero dapat ang aplikante hindi po bababa sa 23 years old, nakapagtapos ng secondary education na maaaring patunayan sa pamamagitan ng high school diploma, resulta ng Philippine Educational Placement Test o Alternative Learning System Accreditation at Equivalency Assessment and Certification. Ang Commission on Higher Education o CHED ang magiging pangunahing ahensya sa pagpapatupad ng bagong batas. Kabilang sa kanilang tungkulin ang pag-atas sa mga higher education institutions na magbukas ng mga programang pang-akademiko para sa naturang programa. Pinamamadali na ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatayo ng mga daycare centers sa mga mahihirap na barangay at mga LGU. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Matutugunan na ang kakulangan ng mga child development centers sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni EDCOM2 Executive Director Dr. Carol Marquis na pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng mga daycare center sa mga may hirap na barangay at mga LGU. Sabi namin, Mr. President, napakahalaga po na ayusin natin ang learning crisis natin at magmumula yan sa simula. Kailangan lahat ng bata may tamang nutrisyon, kailangan may access sa early childhood pagdating ng 3 to 4 years old. Kaya sabi niya, wag na nating hintayin pa kasi ang proposal po namin actually 700 million over 3 years. Sabi niya, wag na nating patagalin to, kawawa naman ng mga bata, napakahalaga nito, gawin na natin ngayon. Ayon pa sa EDCOM2, mismong si Budget Secretary Amina Pangandaman nang nagsabi na pwede nang simulan ang pagtatayo ng mga CDC ngayong taon. At dahil tukoy na ng EDCOM ang mga LGU na walang CDCs, mapapabilis ang pagpapatupad sa naturang proyekto dahil magtutulong-tulong ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DBM, DILG at DepEd. Ikinalugod naman ng Council for the Welfare of Children ang pag-aproba ng Pangulo sa pondo, lalo't malaking tulong ito sa development ng mga bata. So itong funding po ng mahal na Pangulong yan ay siguradong malaki ang maitutulong para mag-attract po tayo ng mga trained talagang mga facilities o mga teaching staff sa mga CDCs po natin. Hiling pa ng CWC sa mga LGU, tulungan ng pamahalaan sa mga programa na makatutulong sa mga kabataan. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Nagpapiloto pero nakipag-ugnayan na raw sila sa pamilya. Sa ngayon, grounded na ang 11 pang FA-50 jets ng PAF habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tiniyak naman ng PAF na lahat ng kanilang piloto na may kaugnayan sa pagpapalipad ng fighter jets ay may sapat na training, kabilang na sa night and day operations. Target namang maging masusi at mabilis ang investigasyon, lalo't malaki rin ang papel ng FA-50 sa external defense ng Pilipinas at pagpapatrolya sa maritime domain. Pinaghahandaan na ng Department of Transportation o DOTR ang kontrata para sa bagong contractor ng Unified Grand Central Station. Isinasaayos na ang legal termination ng kontrata ng kasalukuyang contractor dahil sa patuloy na pagkakaantala ng proyekto. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bernard? Princess lubos na nadismaya sa Transportation Secretary Vince Dizon sa patuloy na pagkaantala ng Unified Grand Central Station na magdurugtong sa LRT1, MRT3, MRT7 at Metro Manila Subway. Dahil dito maghahanap ang DOTR ng bagong kontratista na tatapos sa proyekto upang mapakinabangan na ng mga commuter. Isinasaayos na ng Department of Transportation o DOTR ang legal termination ng kontrata ng kasalukuyang kontratista ng Unified Grand Central Station sa North EDSA, Quezon City na sa matagal ng pagkakaantala ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nakipag-ugnayan na ang legal team ng DOTR sa naturang kontratista
at kasalukuyang pinag-aaralan ang mga alituntunin sa ilalim ng Government Procurement Act. Binigyan din ng kalihim na malaki na ang epekto ng pagkakaantala ng proyekto sa mga motorista at commuter. Pag nangyayari, nakatenga, yung mga ibang mga bakal doon, nakakagat, kinakalawang na, wag nagtatrabaho. Tiniyak ni Secretary Dizon na nais silang makumpletong Unified Grand Central Station bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gayunpaman, kinakailangan munang magsagawa ng masusing pag-usuri sa naitayong istruktura upang matiyak na maayos pa ang kondisyon nito. Kasunod nito, bubuksan ng DOTR ang panibagong proseso para sa pagpili ng bagong kontratista na tatapos sa proyekto. Matatandang noong Pebrero 2019, iginawad ng DOTR ang kontrata para sa Area A ng proyekto sa halagang 2.78 billion pesos na may orihinal na completion date na Enero 2021. Samantala, pinawi ni Secretary Dizon na pangamba ng publiko kaugnay ng status ng EDSA busway sa gitna ng nakatakdang rehabilitasyon ng EDSA. Tiniyak niya na mananatili ang EDSA busway para sa kapakanan ng mga commuter. Nilinaw din ng kalihim na hindi maaaring gawing 24/7 ang operasyon ng MRT3 habang isinasagawa ang rehabilitasyon sa EDSA dahil kailangang isaalang-alang ang regular na maintenance sa mga tren upang matiyak ang ligtas at maayos na biyahe ng mga pasahero. Princess, sa usapin naman na mga plakan ng sasakyan, tiniyak ni Secretary Dizon na matutuldukan na o magwawakas na ang backlog dito. Princess? Maraming salamat Bernard Ferrer ng PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula rito sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.